magandang araw, magandang gabi saan mang parte kayo ng mundo kasama dito sa Zoom. Ramdam na ramdam po ang saya. Ramdam na ramdam, pagpasok ko pa lamang po dito sa ating Zoom account ay mararamdaman po ang saya, and I believe there is only one reason why na tayo po ay sabihin man natin siguro hindi tayo magkakadugo, pero meron po tayong isang dahilan, and we have one common denominator. Kung ano yung rason kung bakit po tayo nandito ay ang dahilan lamang ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Let me just give myself a timer. Kung mapasarap po tayo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon ay hindi tayo mag-overtime. Sige po. Ang gusto kong pag-usapan po natin ay yung ating identity in Christ. Or sa Tagalog, ang ating pagkakakilanlan kay Kristo. Yan. Our identity in Christ defines, or our identity actually defines who we are. At ang ating pagkakakilanlan minsan ay tumutukoy kung sino ka. Madalas, kapag may relasyon ito sa kung saang lugar ka nakatira, kung ano ang profession mo, kung ano yung mga gustong-gusto mong gawin. Ako po ay isang Ilocana. So, ang aking identity minsan ay nababansagan na ang mga Ilocana ay kuripot, ganun daw. Pero hindi naman po yun totoo ang lahat. Wala pong katotohanan yun. Marunong lang pong mag-debate. So sometimes, ang ating identity ay na madalas may relasyon ito kung saan ka nanggaling. Igorot ka man, Ilocano ka man, Ilonggo ka man, o kaya kung ano yung mga gustong-gusto mong ginagawa. Hindi mo ba? Sino ba yung magandang kumantang tao na yun? Magaling kumanta ng tao na yun. So, siya si Sister Sheena. So, yun ang kanyang identity. Magaling siyang kumanta. Taga saan nga ba siya? Taga Kias, no? So, ang identity natin minsan, kung saan ka nanggaling, kung anong ginagawa mo, and so on and so forth. Ngayon, meron po tayong pag-uusapan yung identity na yan na napakahalaga na maunawaan natin kung gaano kahalaga ang buhay ng isang tao. Sige, basahin po natin ang ating verse in Psalms 139, verses 13 to 14. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, and I know that fully well. Ito po ay sinulat ni King David, isa sa the apple of the eye of God. Dahil pag siya naman, si King David ay mag-explain kung ano ang Diyos sa kanya, talaga kung marami tayong mapag-aralan sa kanya. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Tayo po mga kapatid ay wonderfully made by God. He is our creator. Ang sabi dito, your works are wonderful. Diyan pa lang, kasi tayo we are God workmanship. Okay? Sige, tignan po natin ang Ephesians chapter 2, verse 10. Ibig sabihin, tayo ay obra maestra ng ating Panginoon. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Ito po ang points na gusto ko pong maunawaan natin. Ang pagkaka-create natin, or ang when God created us, God created us, sabi po sa Genesis, we don't need to go there, but I can say na we are created in the likeness and in the image of God. Napaka-familiar po na verse ito. Sometimes nagiging common. Alam niyo bang ibig sabihin nito mga kapatid? When we are created in the likeness and
and in the image of God. That means, the model, ang modelo ng ating pagkagawa. Okay? Ang modelo ng pagkakagawa ng Panginoon sa atin ay hindi nahahango kung saan-saan. Napakasarap lang maunawaan, mga kapatid. This is not a secret. Kung hindi man natin na-realize, it is about time for us to embrace the truth. Who is the model? Okay? The model of creation is God Himself. Kasi we are created in the likeness and in the image of God. He does not have to look or to find someone else or somebody else to create you and me. So, tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, you are created in the likeness and in the image of God. Kaya gwapo at maganda yung katabi mo. Yan, mga kapatid. So, when we say in the image and in the likeness, it doesn't mean, hindi naman ibig sabihin, nakapare, ayan, naghinitian na yung mga brother. Oo, totoo po yun. Tayo po ay nilikha na kawangis ng Diyos. Though we are not equal with God because God has no equal. Makapangyarihan ng ating Diyos. We are His creation, model in His image and in His likeness. Kaya napaka-importante po natin, mga kapatid. Yan ang disenyo, yan ang plano ng Panginoon from the very beginning. Kung sabihin natin na made in the image and likeness of God, it is not literally physical though. No? Hindi naman physical, but the moral and spiritual aspect. Alam mo ba kung bakit marunong magmahal ang isang tao? Because that is the image of God, which means that is His nature. Alam mo ba kung bakit ang isang tao ay marunong makipagkaibigan mo, makipagrelasyon? We love mahal natin ang ating mga magulang, nagmamahal tayo kasi that is the image of God or the nature of God na create niya sa atin. Kung ang Diyos ay mapagmahal, nagmamahal, and that portion of Himself na He modeled it, itong taong ito, magiging marunong din siyang magmahal, magpatawad, no? Marunong din siyang because our God is a God of relationship. Di niyo ba alam, from the very beginning pa lamang ay nakikita na natin na our God who created the heavens and the earth, He longed to have a relationship with His creation. So, tayo din, kung naghahanap tayo ng kalinga, kung may nararamdaman tayo na we want to become a part of somebody's life, and that is because we are bearing the image of God. Naunawa natin, mga kapatid, spiritually, ito yung napakagandang part na hindi naiintindihan ng karamihan. My point is, we are created in the likeness and in the image of God. So alam mo na hindi lang basta-basta that there is a purpose, merong purpose ang buhay ng bawat isa sa atin. That's the original plan, original creation of God sa iyo at sa akin. What is the spiritual aspect na tayo ay nilikha ng Diyos na kawangis niya? There is a part of us, meron tayong part that God has spiritually, and that is all of us are we have an eternal being. Lahat tayo, mga kapatid, mamamatay man ang ating mga katawang lupa, pero our soul, our spirit will not die because that's a part of the image of God na the design na create sa atin. So we are an eternal being, kaya nga merong buhay na walang hanggan. Diba? Napapag-aralan natin na may buhay na walang hanggan. Ang tanong lamang, mga kapatid, is saan mo ba gustong where do you want to spend your eternity? At alam natin that there are two destiny. Meron pong dalawang hantungan ng isang tao kasi ang tao walang katapusan.
Meron lang tayong katapusan dito sa ibabaw ng mundo, pero yung tunay, the image of God which originally created us, na pagka-create sa atin, we are an eternal being. So, mamili po tayo sa where do you want to spend your eternity? Saan mo ba gustong spend, dali lang, hanapin yung Tagalog natin. Where do you want? Saan mo ba gustong manatili sa iyong eternal destination? Okay? At alam ko na tayong lahat mga kapatid ay ayaw namang pumunta sa impyerno. Kaya nga nandito po kami na nagpapaalala sa bawat isa sa atin, we are reminding ourselves and we are helping each other that our goal is for everyone, tayong lahat sana mga kapatid ay hindi mapupunta sa impyerno, kundi I want to spend the rest of my life. Gusto kong mag-spend the rest of my life sa piling ng ating Panginoon kung saan nandoon ang kasiyahan, kapayapaan, contentment, everything. Okay? Now, pangalawang point. Una, we are God's masterpiece. Ibig sabihin, disenyo tayo ng Panginoon, He created us, He modeled us into His likeness. Kaya napakahalaga natin kawangis natin ang Diyos. At kung basahin natin ulit sa verse 14, ang sabi dito is, I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know them fully well. God created us. He designed us the way He wants us to be. Okay? Lahat po tayo ay unique ang pagkakagawa ng Diyos. Kasi nga, siya ang gumawa sa atin. If He is the Creator, He is the Master of everything, He knows exactly, fully well, kung ano yung gusto niyang maging shape mo. Iba-iba tayo ng shape. Meron yung matangkad, maliit, ang kulay maputi. Kung ganyan tayo create ng Diyos, kasi yun ang gusto niyang gawin para sa atin. Pero tignan niyo ha, ngayong mga panahon na kinalalagyan natin, even sa lugar na kinalalagyan natin, minsan ang tao binabago kung ano yung original, no, na plano ng Diyos. Hindi ba? If God, kung ina-acknowledge natin na ang Diyos ang kataas-taasan at makapangyarihan, matalino, alam niya, no? Alam niya kung ano dapat ang itsura mo. May mga tao na matangos ang ilong, may purpose yan. May mga tao na talaga din naman pinanganak na pango, pero guwapo pa din, maganda pa rin, matitim. Minsan, people, they will pay great prices and go with great lengths para maging maganda sa paningin nila at magiging different. Usong-uso ang mga pagpapatangos ng ilong. Usong-uso ang pagpapaputi. Pagpapabago tawag dito, ng kanilang mga, sa sarili nila. No? So, pag ginagawa, so paano pa natin sasabihin ng, oh, I know that fully well, no? I am fearfully and wonderfully, kumbaga, pag nung hinuhubog tayo ng Panginoon, when God created each and every one of us, alam na alam niya, no? Sana huwag na natin baguhin pa. Okay? Kailangan natin ng surgery kung talagang kailangan, may kailangan. Pero kapag hindi naman talaga kailangan, huwag na nating baguhin kung ano yung pagkatao mo. Because you are beautiful as you are. Yan ang original na pagkalalang sa'yo. Noong una, akala ko ang definition ng babaeng maganda ay maputi. You don't need to change your color to become beautiful. Yan. Kahit anong kulay mo, kapatid. Kasi ang talagang maganda, it comes from within. Magputi ka nga, masama naman ang ugali mo, hindi ka maganda. Yan. Kaya napakaganda mga kapatid na you don't have to change yourself kasi binabago mo yung original na
pagkagawa mo. Okay, so move forward tayo mga kapatid. Tandaan natin, ha? Ang gawa ng Diyos are wonderful. Tignan na lang natin ang ating kapaligiran. You know, makikita natin yung ganda ng mga halaman, bulaklak, even the majestic mountains, yung mga ocean. Ay, ma-appreciate mo talaga ang kagalingan ng Panginoon. In Colossians chapter 1 verse 16, I think I was not able to give it. No, but sabi niya doon, tanda natin, God has made us just how He wants us to become. Kung ano yung pagkagawa natin, yon ay ang original na plano ng Diyos. Colossians chapter 1 verse 16, for all things are created by Him and through Him. Lahat ng bagay ay nilalang ng Diyos. Nilalang niya para sa Kanya. Okay? Sige, sinishare po nila kung may Tagalog sana, no? So, all things are created by Him. Colossians chapter 1, verse 16. Okay. All things, for in Him, all things were created. Anything na nakikita natin sa pinakamalaking creation at sa pinakamaliit na insect, ang surot, all those things are created by God. Things in heaven and on earth, visible or invisible, ang hangin, nakikita, hindi nakikita na mga bagay-bagay, whether thrones or powers or rulers or authorities, lahat ng bagay, ito na, tignan natin, all things were created by Him. Ibig sabihin, siya ang may lumikha ng lahat. At nilikha niya ang lahat para sa Kanya rin. Wala tayong karapatan na mag-question. We are just enjoying the truth na tayo ay created by God. May pagmamay-ari tayo ng Diyos. No? Pagmamay-ari tayo ng Diyos at napakasarap ng mga kapatid na maintindihan na lahat pala ng mga bagay na ginagawa natin, no? Ginagawa natin na magagandang bagay ay para sa Kanya. Para sa Kanyang ikalulugod kasi all things were created by Him and for Him. Walang isang bagay dito sa ibabaw ng mundo nag-create ng isang tao. Ganyan, mga kapatid, makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos. Na tayo, sabi ko kanina, comparing to the rest of God's creation, basahin nga lang natin sandali lang ang Matthew chapter 16 verse 26. Ang Matthew chapter 16 verse 26, ang sabi dito, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Yan. Makamtan, version, okay. Ano naman ang mapapala ng tao kung mapapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, ngunit mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Okay. Anong ibig sabihin nito? Maraming ibig sabihin nito, pero isa lang ang pupuntusan ko. You are a valuable creation. Among or the rest of God's creation, you are inestimable. You have actually an inestimable or valuable. You cannot be, you are most valuable. Paano ko mapapatunayan? Ang sabi niya dyan, makamtan man ang buong daigdig. What does it mean? You combine all the riches that you see here on earth. Sino ang pinakamayaman na tao sa buong mundo? Elon Musk? Bill Gates? Pag-combine mo yung yaman nila, lahat ng mga kayaman, oil ng United Kingdom or lahat ng producing, kung saan nagpo-produce lahat ng mga golds and nagpo-produce ng mga mga diamonds. Look at this, mga kapatid. Ano
ang isang tao, anong mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Yun lang kuhanin ninyo, buong daigdig. God, Jesus Christ is measuring the worth of an individual comparing to the whole entire universe. Combine yung lahat, no? Hindi pa yan maihahambing ng halaga ng isang tao. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mahalaga. Mahalaga ka. Sige, sabihin mo yan. Ayan, salamat. Napakahalaga. Kaya pamahalagahan mo ang iyong sarili. Pagkus, maliban doon sa we were created in the likeness and in the image of God. At ito ang maunawaan natin, ang halaga natin, i-combine man natin lahat ang yaman nito sa mundo. Hindi maikukumpara sa value nito, sa halaga ng buhay mo, kapatid. Okay. Now, iyan ang original. The bad news is, ang bad news ay dahil sa kasalanan. Okay. Nang dahil sa kasalanan, ang identity ng tao namulitan. Hindi ko alam kung anong Tagalog nun. Stained. Kumbaga, parang na-devalue. Why? Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short. Dati kawangis, pero nagdahil sa kasalanan, ang tao na marunong magmahal, hindi na marunong magmahal dahil sa kasalanan. Because it is the sin, for the penalty of sin is death. We are separated. Napalayo tayo. Yung wangis natin sa Diyos ay napalayo na, mga kapatid. Kumbaga, ang ganda na sana no? Napakaganda na sana. Pero anong nangyari? Sinong nangyari? Anong nangyari? Bakit? My identity was stolen. No? Ninakaw ng demonyo dahil nga sa kasalanan. Hindi ibig sabihin, kapatid, na mas malaki ang kasalanan ni Maria dahil ito ang ginawa niya. Ay pinakamalaki ang kasalanan ni Mario dahil ito ang ginawa niya. Hindi po. Lahat tayo ay may kasalanan, maliit man or malaki. That's the bad news. At ang kasalanan na yan, kailangan pagbayaran. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga may namamatay. Kung hindi nagkasala, si Adan at saka si Eva, wala sanang kamatayan. Diba? But, nangyari na nangyari. Wala namang pag-asa. Wala namang pag-asa. Kasi tignan ninyo, very quickly lang, sa Romans chapter 1, verse 18. Ang tao na nagkakasala at patuloy na nagkakasala. Iba yung patuloy na nagkakasala doon sa tao na nagkasala na humingi na ng kapatawaran at humingi na ng kapatawaran sa Diyos. Ang tao na patuloy na nagkakasala, that person is under the wrath of God. Matatagpuan po natin yan sa Romans chapter 1 verse 18. Ano ba ang wrath of God? Hindi lang galit. Ano mo yung galit ba? Yung galit ng mababaw yun But wrath is yung puot. Jay ungut di ako. Alam ko ang mga sino ba mga Ilocano dito? Yan, mga taga-Tarlac. Alam ko na unawan niyo po. Jay pungtut ni ako Diyos. Yung galit, no? Yung talagang mas malalim pa sa galit na ay mapaparoon sa isang tao na patuloy na gumagawa ng kasalanan. Yan, no? These are the consequences ng pagkakasala o yung tao na patuloy na nagkakasala sa Panginoon. Now, pwede ko pa naman sigurong maraming sasabihin, pero yan. Is there a solution? Meron bang solution? Pwede bang bawiin yung identity ko? No? Yes, mga kapatid. Pwede bawiin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Meron po tayong bagong buhay. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kahit na sabihin natin na napakagulo nga ng buhay ko, parang wala ng pag-asang buhay ko, huwag ka, kapatid, mapanghinaan ng loob. Kumbaga parang ang reputation ko nasira na. Nandito na ako sa loob, parang ganito na. No. May pag-asa hanggat may Kristo, may pag-asa. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano po ang sabi dito, mga kapatid? Anyone
Anyone, that means anyone, uray sino, kahit sino. Anyone who is in Christ is a new creation. The old has gone, the new has come. Ito ay salita ng Diyos eh. So yung lumang Teresa, no? Yung lumang Teresa, kapag tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo, yung luma mapapabago. Yung luma wala na. Yung tao na walang kakwenta-kwentang buhay. Yung taong yan na sinira ng kasalanan ay mapapabago in Christ Jesus. At mga kapatid, ang ating acceptance to become a new person is in Christ alone. It is because of Him that we are in Christ Jesus. It is siya lang ang dahilan. Wala na po iba. Hindi po sa ating mga sariling gawa. Okay, last verse, para maunawaan natin. It is not about religion. It is not about good works. It is in Christ Jesus. Last verse that I would like to share. Ephesians chapter 2, verse 8 and probably 8 and 9. I-explain ko sa inyo. Give me another 5 minutes. I'm not sure kung 25 minutes na yun. I think I have another 5 minutes. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Ano ang salita ng Panginoon? May pag-asa ba? Mayroon. Si Kristo ang pag-asa. Paano? Ano ang ginawa niya? Anyang inarami na kakabsat. Na even how miserable our life was, kung gaano kami miserable, kung gaano parang wala ng pag-asa, ito, tingnan natin. Sabi ko kanina, na kay Kristo lang ang acceptance natin. Na kay Kristo lang na tayo ay mapabago muli. Doon po sa Ephesians chapter 2 verse 8. For it is paano? May pag-asa ako? Mayroon. Ganito yun. For it is by grace you have been saved. Kailangan natin mailigtas kasi nga ang buhay ng isang taong makasalanan ay patungo sa kapahamakan. Patungo sa kapahamakan, and you need to be saved. And how does a person be saved? Sa pamamagitan lang ng grasya ng Panginoon. Ang grasya ng Panginoon ay isang regalo. Meron tayo sa English, ang sabi ay unmerited favor. Ibig sabihin, if it is a gift, you do not have to spend any effort. Ikaw lamang ay recipient. Ikaw ay tatanggap ka lamang. Wala kang paghihirap. Yung nagbibigay ng regalo, ang siyang maghihirap. Kunyari, Christmas ngayon, o maraming mga inaanak. Eh, syempre, kailangan ko magtrabaho para meron ako ipambili ng regalo. Maghihirap talaga ako. Pupunta ako sa bangko, mag-withdraw ng pera, bibili, pipila, kumbaga lahat ng effort gagawin ko bilang isang magbibigay ng regalo. Yung mga bibigyan ko ng regalo, may kahirap-hirap ba? Wala. Tatanggapin lang nila yung pinaghirapan ko na regalo na ibibigay mo. Ganyan ang illustration ng grace of God or grasya ng Diyos. For it is by grace you have been saved. Gusto mong maligtas? Gusto mo bang maibalik muli ang iyong original identity? The original identity na created in the likeness and in the image of God, you need to be saved. Kailangan mong mailigtas dyan. Mapabago muli, di ba? Kanina sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Now, paano kung matatanggap si grace? Because it says, for it is by grace, it is the gift of God. This is not from yourself. Hindi ito sa pagiging mabuting tao, hindi ito sa pagpupunta kahit na everyday ka na pupunta sa simbahan. Magkukulang at magkukulang ka pa rin, kapatid. Dahil ang grasya lang ng Panginoon na regalo niya sa atin, ang tatanggapin mo, yung inaalok niya. Many times, inaalok ng Diyos ang grasya na ito, pero ang tao, hindi nila matanggap-tanggap o ayaw nilang tanggapin. Bakit? Kasi hindi naunamaan.
Paano po tatanggapin? Ang sabi dito is, for it is by grace you have been saved through faith, sa pamamagitan ng iyong pananalig. Hindi kailangan mong gumawa ng maganda. That will be invalid, kapatid. Kailangan, it is not by works so that no one can boast. Hindi sa gawa, hindi sa pagiging religyoso, hindi sa pagiging prayer warrior o worshiper. Tandaan natin mga kapatid, grasya lang ng Panginoon. Balikan ko sa 8, ang sabi niya, for it is by grace you have been saved through faith, sa pamamagitan. Ito ang napaka-madaling illustration. The grace of God that offers salvation to us, na nag-o-offer ng kaligtasan natin mga kapatid. Kasi kailangan tayo lang maligtas. Ibinibigay niya itong regalo na ito na nakakaloob sa ating Panginoong Jesucristo. Pag tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa puso natin, nung hindi lang sa isip, yan ay grasya ng Diyos na ibinibigay sa atin. Paano mo tatanggapin? Sa pamamagitan, your faith is the hand that will receive the grace of God. Ang kamay mo, ang pananampalataya mo ay naghahalin tulad sa iyong kamay na tatanggap dito sa regalo ng Diyos na ito, which is the grace of God. Ngayong Christmas, palapit na, mga kapatid. December 2 na dyan sa inyong birthday ko. Pinanganak ako noong December 2. Yan, kaya pala masaya. Hallelujah! Praise God! So, mga kapatid, ang regalo ng Diyos ay hindi nag-i-expire. Hanggat nandyan ka na aabot, tatanggap, kailangan lang natanggapin mo ang regalo ng Diyos ng kaligtasan na ino-offer niya. Sana ngayong Pasko, mga kapatid, panahon ng pagninilay-nilay, once upon a time, pumunta ang ating Panginoon Jesucristo dito sa ibabaw ng mundo, magkatawang tao, para ipakita niya kung paano ang mabuhay ng tapat, kung ano yung original na pagkalalang natin. No? So, I hope na meron po tayong naunawaan dito sa maikling katuruan na ito ngayong umaga, ngayong araw na ito mga kapatid. Tanggapin natin. Ito po ang nagpapanumbalik sa ating pagkakakilanlan. Kung nabulitan man, na-stainan man, hindi ko alam ang Tagalog nabangisan, yun. Nabangisan dahil nga sa kasalanan. Kapatid, pwede pang mabago yan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya kang baguhin ng Diyos. Meron ka lang gagawin. Tanggapin mo ang kanyang regalo na ibinibigay sa iyo. At ang regalo niyan ay ang kaligtasan mo. Wala namang masama. Walang masama na mangyayari. It will never be a loss. It will always be a gain on your part. Kaya kapatid, kapag ikaw ay nagugulinihanan, nalulungkot, nawawala ng pag-asa, kay Kristo lang tayong kakapit. Amen? So dito na ako magtatapos. At alam ko na meron po tayong panalangin mamaya. So, sana naunawaan natin. To God be all the glory. Binabalik ko kay Brother Brent from Hong Kong. Praise God.